Magsitayo po ang lahat. Para malakas ka.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, natitipon tayo sa hapag ng Panginoon na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos bilang isang pamayanan ng pananampalataya. Buong pusong nagtitiwala sa nag-uumapaw na pagmamahal at biyaya ng Diyos. Ang ating kapatid ay ordinan bilang diakono. Sa pamamagitan ng pagpapapatong ng mga kamay at pagtawag sa banal na Espiritu, itatalaga siya bilang lingkod ng Diyos sa kanyang simbahan. Sa tulong na kaloob na biyaya ng banal na Espiritu, siya ay magiging katuwang ng obispo at mga pari sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, paglilingkod sa dambana at pagkakawanggawa. Sa ating pagkikiisa sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa Ama, ipanalangin natin ang ating kapatid at ang lahat ng mga lingkod ng Diyos. Manatili nawa tayong masunurin at tapat sa Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Mamuhay nawa tayo ng dalisay at banal, at naway ang ating mga buhay ay maging isang buhay na sakramento ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Jesucristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong mga hinirang, Ama naming makapangyarihan, itinuro mo sa mga tagapaglingkod ng iyong simbahan na huwag hangaring paglingkuran, kundi maglingkod sa tanan. Ipagkaloob mong magkaroon ng kasipagan sa anumang ginagampanan ang mga inatasan at maging matapat maglingkod sa pagdalangin matimtiman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tipunin mo ang lipi ni Levi at italagang katulong ni Aaron. Tutulungan nila si Aaron sa mga gawain sa toldang tipanan at ang mga mamamayan sa kanilang paghahandog. Sila ang mga ngasiwa sa mga kagamitan sa loob ng toldang tipanan, at sila rin ang tutulong sa mga Israelita sa kanilang pagsamba. Ang mga Levitay gawin mo ngang tanging katulong ni Aaron at ng kanyang mga anak sa gawain nila sa toldang tipanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako
ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggala. Asol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dula. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Asol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Asol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Kailangan ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak, at hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kina Andres at Felipe, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Manatili pong nakatayo para sa pagbabasbas. Magsiupo ang lahat. Lumapit ang oordenang diakono, Edward Jason San Diego. Narito po. Minamahal na obispo, hinihiling po ng inang simbahan na ordenahan ang kapatid nating ito upang maging diakono. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat siya? Isinangguni po namin ito sa sambayanang Kristiyano na nagbigay ng pagsang-ayon. Ang mga namamahala sa paghuhubog sa Kanya ay nagpasyang siya'y maaaring ordenan. Kaya pinatutunayan ko po na siya ay karapat-dapat. Sa pagtataguyod ng Poong May Kapal at ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, hinihirang namin ang kapatid nating ito upang maging diakono. Bilang patunay ng inyong pagsangayon, hinihiling ko sa inyo na siya'y pasalubungan ng palakpakan.
Reverend Father Rufino Sescon Jr., Rector at Kura Paroko ng Quiapo Church, mga kapatid na pari at diakono, mga religious men and women, mga seminarista, ang pamilya, kamag-anak, at kaibigan ng ating kapatid na ordinan, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Isang malaking biyaya ang magkatipon-tipon tayo ngayon dito sa simbahan ng Quiapo, isang lugar na pinababanal ng panalangin ng milyon-milyong deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. At sa araw na ito, sa harap ng makasaysayang at mapaghimalang imahen ng pong Jesus Nazareno ng Quiapo, ay uordinan natin ang ating kapatid na si EJ sa pagkadiakono. Sa ngalan ng Archdiocese of Manila, nais kong pasalamatan ang pamilya ni EJ sa pag-aalay ng inyong anak sa simbahan. Isa sa mga dahilan kung bakit siya inoordinan ngayon ay dahil sa inyong paghubog, pagtuturo, paggabay at pagmamahal sa Kanya. Kayo ang unang nag-alaga at nagpalago sa binhi ng bukasyon na inihasik sa Kanya ng Diyos. Salamat din sa buong komunidad ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary at San Carlos Seminary at lahat ng mga tao at komunidad na naging bahagi ng paghuhubog ni EJ. Sa natatanging paraan, nais kong pasalamatan si Father Jun, ang mga pari, ang mga empleyado at ang buong komunidad ng Quiapo Church sa inyong paggabay at pakikipaglakbay kay EJ. Malaki ang naging bahagi ninyo upang ihanda siya sa kanyang ordinasyon at paglilingkod. At sa iyo, EJ, kasama mo kaming lahat na nagpapasalamat sa Diyos dahil pagkatapos ng mahabang paghihintay, naririto na tayo sa araw ng iyong ordinasyon. Salamat sa iyong pagtitiyaga at pagiging bukas sa paghuhubog. Huwag mong isipin ng ordinasyon ang hangganan ng iyong paglalakbay. Sa katunayan, nagsisimula ka pa lamang. At sa araw na ito, sinisimulan mo ang isang buong buhay na paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang simbahan bilang inordinahang alagad. EJ, natutunan mo sa seminaryo ng salitang diakono ay nagmula sa diakonia, isang salitang Griego nang ibig sabihin ay paglilingkod o service. Inoordinahan ka ngayon bilang diakono. Ibig sabihin, itinatalaga ka ngayon ng simbahan bilang lingkod. When you are called a deacon, it is not really a title but a function. You are called to serve. You are a servant. Your ordination today ushers you to a whole life of service, a commitment you have to keep until your last breath. EJ, bilang diakono, ikaw ay lingkod, unang-una ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, dapat sumusunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon, ay naroon din
ang aking lingkod. Ang tapat na lingkod ay sumusunod kay Jesus. Ang tapat na lingkod ay nananatili kay Jesus. Dahil ang lingkod na malayo kay Jesus ay hindi tunay na naglilingkod. If you are not willing to obey Jesus, if your mind and heart are far from Jesus, if you are not always with Jesus, you are a fake servant of Jesus. Kaya, kung gusto mong maging lingkod ni Jesus, sikapin mo araw-araw na sumunod sa Kanya. Tularan mo siya. Sundin mo ang kalooban niya. Ilapit mo ang iyong sarili sa Kanya at tiyakin mo na siya lagi at siya lamang ang laman ng iyong isip, kamalayan at puso. Bilang diakono, ikaw din ay lingkod ng simbahan. Dahil ang simbahan ang humiling na ikaw ay ordinan, nararapat lamang bilang pagtanaw ng utang na loob na paglingkuran mo ng buong katapatan ang simbahan. Bilang lingkod ng simbahan, tandaan mo na hindi lang ikaw ang naglilingkod. Marami kang kasama, marami kaming kasama mo sa paglilingkod. Sa unang pagbasa, inihabili ng Panginoon kay Moises na ang mga Levita ay mga katulong ni Aaron. Pare-pareho tayong lingkod ng simbahan, kaya dapat nagtutulungan tayo sa paglilingkod. Ministry in the church is always collaborative. And in the spirit of synodality, we should always remember that no one must serve alone. We should always serve together. In service, there should be no competition, but only cooperation. Sa ating pagtutulungan at pagkakasundo bilang mga lingkod, malalaman ng lahat na tayo'y mga tunay na lingkod ni Jesus. May mahalagang paalala si San Pablo para sa mga lingkod ng simbahan. Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, narinig natin ang mga katangian ng mga tagapaglingkod ng simbahan. Ang lingkod daw ng simbahan ay dapat marangal, hindi mayabang, hindi lasinggero, hindi gahaman, at naninindigan sa pananampalataya ng may malinis na kalooban. Take note that St. Paul is not just looking for skills in a servant of the church. More than skills, what is important is the attitude, disposition, and values of the one who intends to serve. Ibig sabihin, ang paglilingkod ay hindi lang tungkol sa mga gawain, responsibilidad at tungkulin. Mahalaga ding tingnan ang ugali, values at karakter na idinadala natin sa ating paglilingkod. Ang mabuting lingkod ay hindi lamang yung nagagawa ng mabuti at maayos ang mga tungkuling iniata sa Kanya. Ang mabuting lingkod ay unang-una mabuting tao. Bilang diakono, maglingkod ka ng mabuti at lagi kang maging mabuti. EJ, masdan mo ang ating pong Jesus Nazareno. Siya ang larawan ng isang tunay na lingkod.
Siya ang halimbawa ng tunay na paglilingkod. Araw-araw, sikapin mong matularan siya. Pasanin mo ang krus ng paglilingkod ng may galak at pag-ibig. Mga minamahal na kapatid, ipagdasal natin si AJ upang maging mabuti siyang lingkod ng Diyos at ng kanyang simbahan. Ipagkatiwala natin siya sa makainang pagkalinga at panalangin ni Maria upang katulad ng ating mahal na ina, si AJ at ang lahat ng mga lingkod ng simbahan ay makatugon ng narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa ayon sa wika mo. Amen. Minamahal kong kapatid na ordinahang diakono, dapat mong sabihin ng hayagan ngayon ang iyong malayang pasya na aakuin ang paglilingkod ni Jesucristo. Nakahanda ka ba natanggapin ang pagpapatong ng aking mga kamay at ang paglukob ng Espiritu Santo upang ikaw ay maitalaga sa paglilingkod sa sambayanan ng Panginoon? Nakahanda po ako. Nakahanda ka bang tumupad sa tungkuling tumuwang sa paglilingkod ng mga pari para sa kapakanan ng sambayanang Kristiyano, kalakipang diwa ng kababaang loob at pagmamalasakit? Nakahanda po ako. Nakahanda ka bang maging maaasahang katiwala sa pananampalataya na ayon kay Apostol San Pablo ay kailangang isaloob ng wagas? At nakahanda ka bang magpahayag ng pananampalatayang ito sa iyong salita at gawa, alinsunod sa banal na kasulatan at banal na pamana ng simbahan? Nakahanda po ako. Nakahanda ka bang italaga ang iyong sarili kay Jesucristo sa habang buhay na pananatiling walang asawa para sa kaharian ng Diyos upang makapaglingkod ka sa Kanya at sa Kanyang sambayanan? Nakahanda po ako. Nakahanda ka ba upang pamalagiin at pagyamanin ang diwa ng panalangin na naangkop sa iyong buhay at sa diwa nito at ayon sa iyong katayuan bilang mga lingkod, ayon sa iyong katayuan bilang lingkod ng Diyos? Nakahanda ka bang manatiling tapat sa pagdiriwang ng gawain ng Diyos para sa kapakanan ng Kanyang angkan at ng sanlibutan? Nakahanda po ako. Nakahanda ka bang mamuhay ayon sa halimbawang bigay ni Jesucristo na siyang may-ari sa katawan at dugo na iyong idinudulot sa mga nakikinabang? Nakahanda po ako sa tulong ng Diyos. Nangangako ka ba sa akin at sa aking maging kahalili na ikaw ay maging magalang at masunurin? Opo, nangangako ako. Bigyan nawa ng Diyos ng kaganapan ang gawain ito na Kanyang sinimulan.
Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang Kanyang pagpalain ang kapatid nating ito na oordinang diakono. Magsiluhod ang lahat. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Ipanalangin niyo, ipanalangin niyo, ipanalangin niyo, ipanalangin niyo kami. Ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo kami. Santa Maria, San Miguel, kayong mga banal na anghel. Ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo kami. San Juan Bautista, San Jose, banal na patriarka at propeta. Ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo kami. San Pedro, San Pablo, San Andres at Santiago. Ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo kami. San Mateo, San Marcos, San Lucas at San Juan. Ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo kami. San Esteban, San Vicente, San Lorenzo ng Roma. Ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo kami. San Cosmas, San Damian, San Lorenzo ng Maynila. Ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo kami. San Gregorio, San Ignacio, San Agustin at San Martin. Ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo kami. San Antonio, San Benito, Santo Domingo at Francisco. Ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo kami. San Juan Maria, Vianney, San Carlos at San Ignacio. Ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo kami. Santa Maria ng Magdala, Santa Agatha at San Agnes. Ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo, ipanalangin nyo kami. Santa Cecilia, Santa Teresa, Teresita at Anastasia. Ipanalangin
ipanalangin niyo kami. Lahat kayong mga banal sa piling ng poong may kapal. Ipanalangin niyo, ipanalangin niyo, ipanalangin niyo, ipanalangin niyo kami. Panginoong Jesus, kawaan mo kami. Panginoong Jesus, kaawaan mo kami. Iligtas mo kami sa lahat ng kasamaan. Panginoong Jesus, kaawaan mo kami. Iligtas mo kami sa lahat ng kasalanan. Panginoong Jesus, kaawaan mo kami. Alang-alang sa iyong pagiging tao. Panginoong Jesus, kaawaan mo kami. Alang-alang sa iyong kamatayan at pagkabuhay. Panginoong Jesus, kaawaan mo kami. Alang-alang sa pagkakaloob mo sa amin ng banal na Espiritu. Panginoong Jesus, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Patnubayan at kalingain mo ang iyong angkan. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Panatilihin mo pong tapat sa paglilingkod ang aming Papa, mga obispo, mga pari at diakono. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Patnubayan mo ang iyong mga hinirang na magsabalikat ng iyong paglilingkod. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Pagpalain mo siya at gawing kalugod-lugod. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Pagpalain mo siya at italaga sa iyong atas na gawain. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Pagpalain mo ang kaniyang mga magulang at mga tagapagtangkilik. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Pagkalooban mo ng pagkakaisa at kapayapaan ang sandaigdigan. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Kristo, dinggin mo kami. Kristo, dinggin
Amang mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming kahilingan, naway matagumpay naming maisakatuparan ang aming ngayong ginagampanan, ang aming mga inilalaan para maglingkod sa iyong sambayanan, ay gawaran mo ng pagpapala at kabanalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Amang may kapal, kami iyong tulungan. Ikaw ang nagbibigay ng atas na gawain at tungkulin sa amin. Ikaw ang nagpapairal sa kayusan ng tanan sa pamamagitan ng salita, kapangyarihan at karunungan ng iyong anak na si Jesucristo. Ikaw ang nagbibigay ng iba't ibang kaloob para sa simbahang banal na kanyang katawang may iba't ibang kaanib na iyong pinag-uugnay-ugnay, alinsunod sa iyong itinakdang mahusay na kaayusan sa ikaunlad ng iyong tahanan. Noong unang panahon, ikaw ay humirang ng 3 antas ng paglilingkod mula sa mga anak ni Levi upang maging katiwala sa iyong banal na tahanan at upang makahati sa pamanang walang hanggan. Noon ding mga unang araw ng simbahan, ang mga alagad ng iyong anak ay humirang ng 7 mararangal na lalaki sa pagtataguyod ng Espiritu Santo upang matulungan sila araw-araw na maiukol ang buong panahon sa panalangin at sa pangangaral ng iyong salita. Sa 7 lalaking hinirang, iniatas ang paglilingkod sa hapag noong sila'y panalanginan at patungan ng mga kamay. Panginoon, kalugdan mo ang iyong lingkod na ito na aming inoordinang maging diakono upang sa iyong dambanay makapaglingkod siya sa iyo. Panginoon, hinihiling naming isugo mo sa kanya ang Espiritu Santo na may 7 kaloob ng pagpapala mo upang magbigay lakas sa kanya sa matapat na pagganap ng kanyang paglilingkod. Matagpo nawa sa kanya ang tanang mabuting katangian, ang wagas na pag-ibig, ang pagmamalasakit sa mga may sakit at mga dukha, ang kahinahunan sa pangangasiwa, ang kaloobang dalisay, at ang maaasahang pagtalima sa iyong diwang pamamatnubay. Upang maging liwanag nawa ang iyong mga utos sa kanyang pamumuhay, upang sa kanyang ulirang kadalisayan, siya'y maging kaakit-akit na huwaran ng iyong sambayanan. Mamalagi nawang malinis ang kanyang budhi, upang sa paglilingkod kay Kristo, siya manatili, nang matularan niya ang ama mong ito, ang anak mong ito, na naparito upang maglingkod at hindi upang mambusabos. Sa iyong piling, siya naway makahati sa kasiyahan ng iyong anak na naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat.
sa aking puso mong maramdamin. Lisanin man ng tuwa, puso mong namamanglang. Sa takot, masindakin mong puso. Magulap man sa lungkot, diwa mong mapag-imbot. Kapiling mo akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananapik sa puso ko. Sa iyong pagpapalik sa piling kong puspos ng pagsuyo. Manahimik at makinig at maging akin muli. Tanggapin mo ang mabuting balita ni Hesu Kristo na siyang iyong ipahayag. Panaligan mo ang iyong inilalahad. Ituro mo ang iyong pinanaligan. Isakatuparan mo ang iyong ipinangangaral.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang banal na Ama ni Jesucristo na nagpakumbaba sa paghuhugas ng mga paa ng mga alagad bilang aming halimbawa. Tanggapin mo ang paglilingkod ng may pagpapakumbaba upang kaming gumaganap ng paghain sa iyong dambana ay mapuspos ng Espiritu ng kababaang loob at pagtitiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo na tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila, Ama, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, mga apostol, si San Juan Bautista, mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong lingkod na nakinabang, ang iyong mga lingkod na nakinabang sa pagkait inuming banal, ay pagkalooban mong makaganap sa tungkuling idulot sa tanan, ang mabuting balita at piging ng pag-ibig na tunay sa iyong ikadarakila at ikaliligtas ng nananalig sa sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at pakinggan ang mensahe pasasalamat ni Reverend Edward Jason San Diego. Sa ordinasyon kong ito sa pagkadiakono, isang bagay ang namumukod tangi, ang katotohanang may awa ang Diyos. Opo, ito ay dahil sa awa ng Diyos. Awa ng Diyos na kahit hindi madali sa loob ng seminaryo, naging matatag pa rin ako sa lahat ng oras na kung saan di ako kinalimutan at pinabayaan ng Diyos. Awa ng Diyos na kahit nakaranas ako ng pagkaantala, muli pa rin akong nakabalik at nagtuloy sa seminaryo. Awa ng Diyos na kahit hindi ako nakasabay sa aking mga kasamahan, hindi niya pa rin ako binitawan. Hindi niya ako pinabayaan. Inilagay niya pa ako sa simbahang ito, ang Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, na kung saan nararanasan at nararamdaman ng bawat taong nagsisimba dito ang awa ng Diyos. At nakita ko rin sa kanila ang mukha ng Diyos na may awa sa mga lumalapit at dumudulog sa Kanya. Hindi ako makakarating kung saan ako ngayon kung hindi dahil sa mga taong nagmamahal, nagdarasal at umakay sa akin upang maibigay ko ng lubos ang aking sarili para sa simbahan. Sa aking mga magulang at kapatid, sa lahat ng kanilang pagsasakripisyo at pagsusuporta sa bukasyon kong ito, gayon din sa lahat ng aking kamag-anak, maraming salamat po. Sa mga tumulong sa akin, sa pagpapaaral sa akin sa loob ng seminaryo, sa mga taong walang patid ang pagdarasal para sa akin, maraming salamat po. Sa mga nakadaumpalad ko sa mga apostolate namin, lalo't higit sa mga taong nakasama ko sa balik-balik at dito sa Quiapo, maraming salamat po. Sa mga naging instrumento ng awa ng Diyos, sa aking mga formators, sa mga paring nakilala at naging kalakbay ko sa bukasyong ito, lalo ang mga nakarating at nandirito ngayon, at gayon din sa mga kapatid na seminarista at seminary staff, maraming salamat po. Sa lahat ng tumulong upang maging matagumpay ang selebrasyong ito, lalo't higit sa Quiapo staff at sa mga ministries at sa mga kaparian dito sa pangunguna ni Father June Sescon, maraming salamat po. At sa ama namin dito sa Archdiocese ng Maynila, sa nag-ordina sa akin at nagpadama ng awa ng Diyos, ang kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, maraming salamat po.
Salamat po sa lahat ng dumalo at nakiisa sa espesyal na araw na ito na kung saan ako ay kinaawaan ng Diyos. At kung may nakalimutan man akong banggitin o maalala, ang Diyos ng awa na po ang bahala sa inyo. Kaya naman dahil sa awa ng Diyos, ako ay naordinahan bilang diakono. At sa pagkadiakono kong ito, hinahayaan ko ang aking sarili na maging daluyan ng awa ng Diyos, na iparamdam ang pagmamahal ng Diyos, na ibahagi ang biyaya ng Diyos, at ibigay ng buong buo ang aking sarili sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. Ating pasalamatan at papurihan ang mahal na pong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. O sangkalupan, umawit ka, umawit ka. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Maging turay ang Panginoon na may kagalakan at kalikuan. Umawit kang masaya, umawit kang masaya. Yung susunod po sa ating picture taking, Cardinal with Reverend EJ and parents. Umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon.
Ang susunod po sa picture taking, Cardinal with Reverend EJ and parents. Cardinal with Reverend EJ and parents. Cardinal with Reverend EJ and parents only. Ang susunod sa picture taking natin, Reverend EJ and family and relatives. Ready na po yung susunod, Reverend EJ and family and relatives. Dito po tayo sa harap na. Yung mga guest po ni Reverend EJ, ready na po tayo. Yung mga taga-Ubando at kung saan manggaling yung iba po. Next, Reverend EJ and family and relatives. Ready na po yung guest ni Reverend EJ. Susunod yung mga ministry ng Quiapo, standby. Standby yung kolektora. Altar server. Okay, tingin po sa camera, official camera natin. Okay, next. Guest with Reverend EJ. Yung mga guest po ni Reverend EJ. Sige po, punta na po tayo sa gawing kanan ng ating simbahan. Altar servers, ready na kayo ah. Yung mga guests ni Reverend EJ. All guests of Reverend EJ, punta na po sa altar.
Dapat sasayaw muna yung mga kolektora. Ayan, dapat sumayaw. Ayan. All guests of Reverend EJ. Kolektora, sumayaw kayo.